Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Sweetheart, untag niya rito. Sige na, ibababa ko na to. Ingat ka sa pag-uwi ha. Malumanay ang boses ng asawa niya. Greg? Ani pa uli nito. Yes, sweetheart. I miss you too. Abot hanggang tainga ang puknat ng kanyang mga labi. Kasabay ng pagkagat niya sa kanyang ibabang labi. Kinikilig siya. Uuwi na ako ngayon, sweetheart. Bigla niyang sabi. May tatapusin ka pa, hindi ba? Takang tanong naman ng asawa niya. I can do it tomorrow or the next day. Maging siya ay nabigla sa kanyang sinabi. Pagkatapos sabihin ng asawa na namiss na siya nito, ay tila gusto na niya agad itong takbuhin at yakapin. Sige na. Sige na, sweetheart. Uuwi na ako ha. Hindi niya na hinintay ang sagot ng asawa niya. Agad niya nang pinatay ang cellphone. Kinuha niya ang susi ng sasakyan at tote bag at lumabas ng kanyang opisina. I'm going home, Trina. Cancelled my appointment and reschedule it for the next day. Rinig niya ang pagbuntong hininga nito. Maging ito siguro ay nabigla. Hindi niya nakaugalian ang pag-uwi ng maaga. Hanggat kaya ng oras ay tinatapos niya ang kanyang mga trabaho bago umuwi ng bahay. Kung minsan hindi bahay kundi sa resto bar ang diretso niya. Ngunit biglang umiba ang routine ng buhay niya simula nang dumating si Violet. He has this excitement inside of him at ang saya na makita ang asawa niya. Binabagtas niya ang pasilyo papunta sa kanyang exclusive elevator habang nasa bulsang isang kamay at may nakapagkit ng ngiti sa kanyang mga labi. Good afternoon, sir. Bati ng ilang employees sa kanya. Tanging-tango lang ang kanyang naging tugon. Pagpasok niya sa kanyang exclusive elevator, ay agad niyang pinindot ang -1 button, papaba ng parking lot, at agad pinindot iyon ng susi ng sasakyan. Binuksan niya agad ang driver's seat, at nilagay ang tote bag, at mabilis ang kilos niyang pumasok sa loob ng kanyang sasakyan. At mabilis ding pinasibad iyon paalis. Habang nasa daan ay napadaan siyang muli sa flower shop na dati niyang pinagbilhan ng tulips flower. Mabilis na ipinarada ang sasakyan at lumabas. Manang, tulips flower po, mixed red and white. Ani nang makalapit sa tendera ng mga bulaklak. Inayos ng tendera ang bouquet ng tulips at ibinigay iyon sa kanya. Siguradong matutuwa ang girlfriend ninyo, sir. Asawa po, manang. Aniya habang napapangiti na nakatingin sa bulaklak. Mabilis siyang kumuha ng pambayad at binayaran ang bouquet. Keep the change. Muli niyang sabi at mabilis na bumalik sa sasakyan at mabilis din iyong pinasibad paalis sa lugar na iyon. Napapangiti siya habang nagmamaneho. Maging ang kanta ng musika mula sa kanyang stereo ay sinasabayan niya. I swear na, kinanta ng All for One. He is over the moon. Walang kapantay ang saya na dulot ng kanyang asawa. Nasa tapat na siya ng kanilang bahay. Agad niyang pinindot ang remote control ng malaking gate. As the gate opened, malawak ang naging ngiti niya. Violet is standing in front of the big open door. Nakasuot ng cotton brown turner shorts and sleeveless ang asawa niya. Hantad ang mahabang binti nito habang hapit na hapit sa suot ng korba ng katawan ng asawa niya. Habang papasok ang sasakyan ay hindi naaalis ang titig niya sa asawa niya. Wala ni isang koloratan sa mukha ang asawa niya. But she is still look attractive and gorgeous. Hanggang sa mapadako iyon sa makinis na leeg ni Violet. One of his favorite spot. Muling bumaba ang kanyang paningin sa dibdib ng asawa niya. Hanggang sa balingkinita nitong baywang. Pababa sa mahaba at makinis na hita nito. She is perfect.
And he is lucky because Violet is his, all his. Muli siyang natawa na makita ang ginagawa nito. Violet moves her arms forward and backwards. Tila ito isang batang excited sa pagdating ng kanyang mga magulang, and it makes her heart skip a bit. Pinatay niya ang makina ng sasakyan ngunit nanatili pa rin siya sa loob. Kumunot ang noo ng asawa niya at lumapit ito sa kanyang sasakyan at kumatok sa pintuan. He slowly opened his car door. Dumukwang ang asawa niya sa loob. Mabilis niyang hinawakan ang batok nito at mariin na hinalikan ang labi ng asawa. Puno ng pagmamahal ang ginawa niyang halik sa asawa. Kapwa nila habol ang paghinga at kita niya ang pamumula ng pisngi ng asawa nang maghiwalay ang mga labi nila. Nanlaki ang mga mata nitong tumitig sa kanya, sabay hampas sa kanyang balikat at palingalinga sa paligid. Ano ka ba? Bakit ka ba biglang nang hahalik? Napalunok ito habang pinapanlakihan siya nito ng mga mata. Binuksan niya ang pintuan ng sasakyan at niyakap ang asawa. Hinaplos niya ang pisngi ng asawa. I just miss you. Aniya, saka binigay ang tulips bouquet. Natahimik ito habang napapatitig sa kanya at napaawang ang mga labi nito. Sweetheart, untag naman niya rito. Pumulupot ang isang braso ng asawa niya sa kanyang baywang at tumingkayad sabay halik sa kanyang pisngi. Thank you, Grego. Bulong nito sa kanya. A simple sweet gesture from his wife. Ngunit tila nalulunod sa sobrang galak at tuwa ang puso niya. Ngumiti siya sa asawa at muli itong hinapit sa baywang at hinalikan sa noo. Everything for you, babe. Nakapulupot ang isang braso niya sa baywang ng asawa habang bitbit ng isang kamay ang tote bag at sabay silang pumasok sa kabahayan. How's your day? Tanong niya rito. Okay lang naman. I spent time cleaning the back garden. Napakunot noo siyang hinarap ang asawa niya. Di ba sabi ko sa'yo huwag ka magpapagod? Hindi naman ako napagod. Ani nito habang tinutulungan siyang maghubad ng coat. Isa pa, napabayaan mo na ata ang garden ng mami mo. Dahil medyo nag-iiba na ang kulay ng halaman dahil kulang sila sa alaga. I think I should hire a gardener nang hindi ka na laging nagbababad sa garden. Aniya sabay kuha ng coat mula sa asawa. Give it to me, sweetheart. Mamaya mo na ako hubaran. Ha? Aniya sambay kindat dito. Kinurot siya nito sa tagiliran. Tumahimik ka nga. Baka marinig ka ni Manang at Patricia. Muli nitong kinuha sa kanya ang coat. Akin na to. Umakyat ka na at magbihis. Tutulungan ko lang si Manang maghanda ng hapunan. Bakit? Si Patricia ay nasaan? Nasa laundry area. Tinatapos lang. Iha, Violet, tikman mo muna ito. Ani naman ni Manang na nasa dirty kitchen ito at mukhang hindi nito alam ang pagdating niya dahil sa lakas ng boses nito habang tinatawag ang asawa niya. Yumukod siya sa punong tainga ng asawa niya. Tikman mo daw ako, sabi ni Manang. Aniya sabay pisil ang dalawang palad niya sa magkabilang tagiliran ni Violet. Grego, ani nito sabay palis ng kanyang mga palad. Magbihis ka na. Pinanlakihan siya nito ng mga mata at bahagyang tinulak sa dibdib. Sige po, Manang. Sagot naman ito kay Manang Ana. Tumalikod ito at akmang aalis ngunit muli niya itong hinila pabalik. Greg, tutulungan ko pa si Manang at aayusin sa vase ng bulaklak. Magbihis ka na ha? Nasa ibabaw ng vanity mirror desk ang damit mo. Tumingkayad ito at hinilikan siya sa pisngi. Marasang napabuntong hininga. He wants to cuddle with her. Ngunit alam niyang hindi niya ito mapipigilan sa gustong gawin. He just simply hugged her tight. You're so hard-headed. Anong pwede kong gawin para sundin mo ako kahit minsan lang, ha? Aniya habang yakap na mahigpit ang asawa. Wala, Grego. Ani nito. Magbihis ka na at kakain na tayo maya-maya. Pinindot nito ang ilong niya bago mabilis na tumalikod at patakbong pumunta ng kusina. Napailing na lang siyang sinunda ng tingin ng asawa niya. He took a quick shower.
Nagbihis at muling bumaba. Naabutan niyang nakahanda na ng pagkain ang asawa niya sa ibabaw ng mesa. Nakasandal siya sa pader habang matamang tinititigan ng asawa niya. "Manang, sabay na tayong kakain." Ani nito habang pinupunasan ng likod ng palad nito ang noo at leeg. Tinitigan niya ito. His wife looked tired. Umalis siya sa kinatatayuan at binagtas ng paa niya ang sala na karugtong lang din ng dining table. Binuksan niya ang sliding glass door ng likod at dumaan sa swimming pool papuntang back garden. Namangha siya sa nakita. Lahat ng halaman na nasa paso ay maayos ng nakahilera. At kung ang dati ay mapansin mo agad ang damo sa hardin, ngayon ay wala ka na ni isang damong makikita. Maging ang mga tuyong dahon ay wala na rin. Napamura naman si Greg. Sobrang lawak ng hardin. Ngunit nagawa ng asawa niyang pagandahin iyon sa loob lang ng isang araw. Bakit kasi hindi niya naisip agad kumuha ng hardinero? Knowing Violet, kagaya ito sa lolo niya at ang kanyang ina na mahilig sa halaman. Kaya pala pagod na pagod ang mukha ng asawa niya. Hindi niya man lang agad napansin iyon. Mabilis ang hakbang niyang bumalik sa loob ng bahay. "Manang, kakain na ho tayo. Tatawagin ko lang ho si Greg." Ani ng asawa niya. Marahas siyang napabuntong hininga. Dahan-dahan siyang lumapit dito. Humila siya ng upuan at pinaupo ang asawa niya. "Stop, sweetheart." Aniya habang hinahawakan ito sa magkabilang balikat. Napatingala naman ito sa kanya. "Pero Greg," sa halip na sagutin ng asawa niya ay tinawag niya si Manang Ana. "Manang, kumain na tayo. Tawagin niyo na po si Patricia." Napaawang ang labi ni Manang Ana na patingin sa kanya na tila hindi makapaniwala sa sinabi niya. Hindi naman niya ito masisisi. Dahil alam niyang magiging suplado siya minsan. At ni minsan ay hindi siya nakisabay sa mga itong kumain. Kahit nang nasa bahay pa ang kanyang Mama Claire. "Manang," untag niya na tila natulala na si Manang Ana. Sir?" Napapitlag naman ito. "Patricia," pasigaw na tawag niya rito. "Sir, po." Ani naman ito. Galing ito sa laundry area. "Hindi mo ba naririnig? Sabi ng kakain na." "Sabay po sa inyo?" Hindi makapaniwala na tanong nito. "May iba ka pa bang inaasahan na pwedeng makasabay?" Sarkastiko niyang sagot. "Greg." Pinanlakihan sa ng mga mata ng asawa niya. Napabuntong hininga naman siya. "Sige na, kain na tayo." Aniya sa malumanay na boses. Umupo siya sa tabi ng asawa niya. Binigyan niya ito ng pagkain. Gusto nitong umangal ngunit hindi niya pinapansin. Maging si Manang Ana at Patricia ay tahimik habang kumakain. Habang panay ang mga simpleng tingin sa kanya na hindi tila makapaniwala na kasama sila sa hapunan. Hindi niya binigyan ng pagkakataon ng asawa na umangal. Pagkatapos kumain ay agad niya itong pinaakyat. He is now leaning on the headboard of their bed. Habang nasa mangihita ang kanyang laptop, nanuot sa kanyang ilong ang isang familiar na scent na bumubuhay sa matinding pagnanasa sa kanyang buong sistema. It was a violent scent. Marahas siyang napabuntong hininga. Tinanggal niya ang transparent eyeglasses niya at marahang sinara ang laptop. Nilagay niya iyon sa side table at lumingon sa asawa. Nakasuot si Violet ng silk cream pajamas. Marahas itong sumampa sa kama. Pinuksan niya ang mga braso. "Come here, sweetheart." Aniya kay Violet. Napangiti ang asawa niyang nakatingin sa kanya at yumakap. Mabilis niyang niyakap ito. Pinataka niya na munting halik ang noo ng asawa niya. Pisngi, ilong, maging ang mga mata nito. "Still tired?" Umiling lang ito. Tinulak ng dalawang palad nito ang kanyang dibdib pahiga. "I told you, hindi ako pagod. I love what I'm doing, Greg." Marahas naman siyang napabuntong hininga. "I already told Trina to her gardener." Aniya. Umayos naman siya ng higa. Umunan ang asawa niya sa kanyang braso habang nakayakap naman ang isang braso sa kanyang baywang. "Greg, gusto ko ang ginagawa ko. Isa pa, wala naman akong ginagawa dito sa bahay.
Nakakapagod kaya ang walang ginagawa. Humarap siya sa asawa at hinapit ang balingkinitang katawan nito. Papalapit sa kanya. Hindi ka talaga papatalo ano? Binaaw ng asawa niya ang mukha sa kanyang dibdib at yumakap na mahigpit. Greg. Malapit na ang weekend. Uuwi ba tayo sa probinsya? Napabuntong hininga naman siya. I have a full schedule this coming day, sweetheart. Hinaplos niya ang buhok ng asawa at pinataka ng mumunting halik ang noo nito. Next day is Ryan's birthday party. And after that, we need to attend a charity ball. Charity ball? Napatingala naman ito sa kanya. Yeah, charity ball na idinadaos ng NGOs Group para sa mga orphanage and home for the aged, and Velasco Group of Companies is the main sponsor this year. Napabuntong hininga ang asawa niya at muling sinubsob ang mukha sa kanyang dibdib. I'm sorry, sweetheart. Okay lang. Pwede naman akong mauna sa asyenda, diba? Isasama ko si Patricia at si Robert. Napabangon siya bigla at kunot noong tinitigan ang asawa niya. Ganun mo ka gustong umuwi ng hasyenda? Napakagatlabi itong tumango sa kanya. Bibisita lang naman. Babalik din ako kaagad, Greg. But I need you at the ball. Final niyang sabi rito. Sabay iwas ng tingin. Gusto niyang ipakita dito na sumama ang loob niya. Marahan siyang tumalikod sa asawa at kinuha ang water tumbler sa side table at uminom roon. Naramdaman niya na lang ang braso ng asawa niya na nakapulupot sa kanyang baywang. Oo na, hindi na. Sabay na tayo. Sabay hilig ng ulo nito sa kanyang likod. Sinusubukan ko lang naman, baka papayag ka. Marahan siyang humarap rito. Malawak na nakangisi ito sa kanya. Paano ba niya paninindigan ang galit-galitan niya kung isang yakap at paglalambing lang ng asawa niya ay lumalambot na siya? Sweetheart, kung nababagot ka na dito, pwede ka namang gumala eh. Go shopping. Isama mo si Manang at si Patricia. You can do whatever you want, except of leaving me, of course. Hinawakan niya sa baba ang asawa at matamang tinitigan ito. I promise. Pagkatapos ng charity ball, uuwi tayo ng hasyenda. Alam kong namimiss mo na din si Manang Alice at Aya. Marang hinawakan ni Violet ang pisngi niya at pinataka ng halik ang buo niya mukha. Napapapikit siya. Okay lang, Grego. Naiintindihan ko. Ani nito at ngumiti sa kanya. Matulog na tayo. She then lies down. Nakatagilid siyang humiga sa tabi ng asawa. Itinukod niya ang siko sa salub ng palad ang kanyang ulo habang nakatunghay sa asawa niya. Why? Tanong naman ni Violet. I want you. Wika naman ni Greg. Nalaki naman ang mga mata ni Violet. Napakagat ito sa ibabang labi ng bigla niyang pinaloob ang kamay sa luot na blosa ng asawa niya. Greg? Tila pabulong nitong sambit sa pangalan niya. Yes, sweetheart. Marahan niyang minasahe ang kanang dibdib ng asawa niya. Ibinaba niya ang mukha sa punong tainga nito at bumulong. I want you so bad, sweetheart. Greg? Napasinghap ito ng laruin niya ang dibdib nito. Hinalikan sa lieg. Pataas sa mukha hanggang mapadako sa labi ng asawa. Walang pag-alinlangan na tinugon ni Violet ang kanyang mga labi. Napakapit maging ang mga braso nito sa kanyang lieg. He is unbuttoned her blouse and pajamas habang magkahugpong ang kanila mga labi. Walang pag-alinlangan sa pagtugon ng asawa niya. Ito na mismo ang nagubad ng sariling blosa. Bumaba ang halik niya sa panga nito, sa leeg, sa collarbone hanggang sa dumako sa dibdib. Natapos ang buong gabi ng paulit-ulit niyang inangkin ang asawa. Mahigpit ang bili niya kay Patricia at manang-ana na huwag hayaan ng asawa niyang magtrabaho ng kung ano-ano at ipaghanda ito ng agahan at dalhin sa silid nito. Sigurado siya na pagod ang asawa niya mula sa ilang beses na pag-angkin niya dito. Natawa siya sa sarili habang nagmamaneho papunta ng Velasco Group of Companies. Ilang posisyon ba ang ginawa niya ng pagbigla-bigla sa asawa niya?
Hindi niya napigilan ang sariling gawin ang makamundong pagnanasa kapag kasama ang asawa niya. Nagiging halimaw siya pagdating sa kama at pagdating sa asawa niya. Si Violet. His Violet ay walang pag-alinlangan na nagpaubaya sa kanya. How lucky he is. He was just lucky to have her. Ano kaya nasa isip ngayon ng asawa niya? Natatawa siya na maisip ang panlalaki ng mga mata nito nang pinadapa niya ito and took her from behind. Grego, anong ginagawa mo? Nangingibabaw ang boses ng asawa sa pandinig niya. Napapailing siyang napahampas sa manibela, sabay ng pagkawala ng halakhak. Walang humpay ang kanyang pagngiti habang lula ng kanyang exclusive elevator, paakyat sa kanyang opisina. Pagtunog ng elevator ay agad siyang lumabas. Good morning, sir. Bati ng mga nakakasalubong niyang employees. Ngumiti lang siya at tumango. Nasa bungad siya ng kanyang opisina nang sinalubong siya ng kanyang sekretary. Sir, yung girlfriend po ninyo naghihintay sa loob ng opisina ninyo. Kumunot ang kanyang noo. Girlfriend? Oh, yeah, right. Wala pa palang may alam na kasal na siya kay Violet. Maliban sa mga taga-hasyenda, kay Daniel, Attorney Vasquez at Sander, and his Mama Claire. Humugot siya ng malalim na buntong hininga. Daniel is right. Hindi niya maiiwasan si Sandra.